Nakartayo akong mag-isa sa tabi ng kama ni Bienan sa ospital habang siya ay pumanaw. Ang ibang mga kwarto ay umaalingaw-ngaw sa suporta ng mga pamilya. Ang sa akin ay nanatiling tahimik. Walang asawa, walang kaibigan, walang tawag, kahit isang peking dahilan ay wala. Habang itinatala ng doktor ang oras, inabot sa akin ng nurse ang kanyang huling liham. Sa loob nito ay may mga pangalan, isang susi at isang nakakikilabot na tagubilin. Tumigil ang monitor at naging tuwid na linya ang guhit nito ganap na 13:42 ng hapon sa isang Martes. Hindi ito tulad ng dramatikong tunog sa mga pelikula, kundi isang mahina at tuloy-tuloy na ugong na tila walang katapusan. Nanigas ako sa kinatatayuan, ang aking mga kamay ay nakahawak pa rin sa lumalamig na mga daliri ni Nanay Rosa. At napagtanto kong ako na lang ang tanging buhay na tao sa kwartong iyon. Kakatapos lang huminga ni Nanay Rosa ng kanyang huling hininga at ako ay nag-iisa. Santos, ayos lang po ba kayo? Isang nurse ang lumitaw sa pintuan, yakap ang clipboard sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay may halong sanay na simpatya ng isang taong araw-araw na nakasaksi ng kamatayan, ngunit hindi pa manhid dito. Tumango ako ng pilit, ang aking lalamunan ay masyadong masikip para makapagsalita. Ang pasilyo sa likuran niya ay puno ng buhay. Mga pamilyang yumayakap sa mga doktor, mga batang may hawak na lobo para sa mga magulang na gumagaling na, mga matatandang mag-asawang magkahawak kamay sa waiting area. At heto ako, nakatayo sa isang bula ng katahimikan na walang sinuman ang nag-abalang pasukin. Tinawagan ko sila ulit. Ang boses ko ay halos pabulong at puno ng hiya. Ang asawa ko at ang kanyang kapatid na babae. Sabi nila, papunta na sila. Lumambot ang ekspresyon ng nurse dahil sa pagkaunawa. Naroon siya sa nakalipas na 3 araw habang ako ay nagbabantay. Nakita niya akong tumawag, mag-iwan ng mga mensahe at magpadala ng mga text na puno ng desperasyon. Nasaksihan niya ang walang laman na pintuan sa bawat oras na tumitingala ako nang may pag-asa sa tuwing may maririnig na mga yapak. May mga taong nahihirapan sa pagpapaalam, malumanay niyang sabi. Ngunit pareho naming alam na hindi ito tungkol sa hirap ng kalooban. Ito ay tungkol sa pagpili na huwag magpakita. Sa kabila ng pader, naririnig ko ang mahihinang tunog ng kasiyahan mula sa kabilang kwarto. May uuwi na ngayon. Ang kaibahan ay nagpabigat lalo sa aking dibdib na parabang pisikal na dalahin. Dapat ko nang tawagan ang punerarya, bulong ko, habang inaabot ang aking telepono. 3 missed calls mula sa trabaho. Wala ni isa mula kay Paulo o Maricel. Ang doktor muna ang mag-aasikaso ng mga papeles, paliwanag ng nurse, habang inaalalayan akong umupo sa silyang halos hindi ko na iniwan sa loob ng 72 oras. At may isa pa, iniwan ito ni Nanay Rosa para sa iyo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang selyadong sobre na medyo gusot na ang mga kanto. Nakasulat ang pangalan ko sa natatanging sulat kamay ni Nanay Rosa, matatalim na letra ngunit elegante pa rin sa kabila ng kanyang karamdaman. Pinangako niya sa akin na ibibigay ko lang ito sa iyo kapag wala na siya, paliwanag ng nurse. Mahigpit ang bilin niya. Nanginig ang aking mga daliri nang tanggapin ko ito. Sa 3 taon kong kasal kay Paulo, si Nanay Rosa ay laging magalang ngunit malayo ang loob. Hindi kami nagpapalitan ng sikreto. Ano kaya ang sasabihin niya sa akin na hindi niya nasabi noong siya ay nabubuhay pa? Dahan-dahan kong sinira ang selyo at inilabas ang isang piraso ng papel. Sa loob ay may isang susi na nakadikit sa itaas ng pahina, luma at medyo kinakalawang na. Sa ibaba nito, isang address na hindi ko kilala at isang linya ng teksto na nagpalamig sa aking dugo. Hindi nila ako minahal kailanman. Ngayon, matututunan nila kung ano ang ibig sabihin ng makalimutan. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ng nurse, napansin ang aking ekspresyon. Oo! Mabilis kong pagsisinungaling habang tinutupi ang papel. Mga huling habilin lang. Matapos pirmahan ang mga kinakailangang porma at kunin ang kakarampot na gamit ni Nanay Rosa, isang nightgown, salamin sa pagbasa, at isang lumanang libro, lumabas ako ng ospital. Ang sikat ng araw sa hapon ay tila hindi angkop na maliwanag.
Sa parking lot, tinutulungan ng mga pamilya ang mga pasyente pasakay sa mga sasakyan. Ang iba ay may mga lobo o bulaklak. Ang iba ay may bagong silang na sanggol. Ang normal na buhay ay nagpapatuloy habang ang sa akin ay tila nakatigil. Nakaupo ako sa aking kotse ng 20 minuto bago ko nakuha ang lakas ng loob na paandarin ng makina. Sa mga sandaling iyon, inalala ko ang huling mga linggo ni Nanay Rosa. Ang kanyang paglayo, ang mahahabang katahimikan na paminsan-minsan ay may kasamang mga mahiwagang komento na inakala kong epekto lang ng gamot. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin minsan kapag akala niya ay hindi ako nakatingin, na para bang sinusubukan niyang kabisaduhin ang aking mukha. O marahil, napagtanto ko ngayon na para bang gumagawa siya ng isang desisyon. Ang pagmamaneho pauwi ay tila panaginip. Mga traffic light, mga tumatawid, ang pang-araw-araw na buhay ay nagpapatuloy habang dala-dala ko ang bigat ng pagkamatay ni Nanay Rosa at ang kanyang misteryosong mensahe. Tiningnan ko ang aking telepono habang naka-red light. Wala pa ring paramdam mula kay Paulo o Maricel. Isinasabit ko na ang aking quote nang tumunog ang aking telepono. Pangalan ni Paulo ang umilaw sa screen at isang komplikadong halo ng ginhawa at galit ang bumaha sa akin. "Hey babe," sabi niya sa kaswal na tono. "Pauwi ka na ba? Naalala mo bang bumili ng grocery? Wala na tayong halos makain." Ang normalidad ng kanyang tono ay nagtulak sa akin na kumapit sa counter para sa suporta. "Namatay si Nanay Rosa ngayong araw," sabi ko nang walang emosyon. Tumahimik ang linya ng ilang segundo. "Oh," sa wakas ay nasabi niya. "Kailan nangyari yon?" 3:42. Sagot ko, matatag ang boses sa kabila ng mga luhang tumutulo sa aking mukha. Malaman mo sana kung sinagot mo ang kahit isa sa mga tawag ko. Isa pang katahimikan. "Look, may mga meeting ako buong araw. Alam mo naman kung paano sa trabaho." Bumaba ng bahagya ang boses niya. Well, hindi naman siya naging madaling pakisamahan kailanman. Binaba ko ang tawag ng hindi sumasagot. Ang bahay, ang aming bahay, ay biglang naramdaman kong napakawalang laman. Sa mesa sa kusina ay may mga bills, magasin, mga kalat ng normal na buhay na ngayon ay tila walang kabuluhan. At sa aking kamay, ang sulat ni Nanay Rosa ay tila baga na nagiinit. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Umuwi si Paulo ng gabi na, tumabi sa kama nang hindi nagsasalita at umalis bago magbukang liwayway para sa isang maagang meeting. Nakahiga akong gising hanggang sa unang sinag ng araw. Ang susi mula sa sobre ni Nanay Rosa ay bumaon sa aking palad habang mahigpit ko itong hawak. Pagsapit ng 7 ng umaga, nakapagdesisyon na ako. Naligo ako, nagbihis, at inilagay ang address mula sa sulat ni Nanay Rosa sa aking GPS Waze. Dinala ako nito kimsente kilometro sa labas ng bayan. Dumaan sa papakipot na mga kalsada sa probinsya hanggang sa marating ko ang isang mabatong daan na halos natatakpan na ng matataas na damo. Isang kinakalawang na bakal na gate ang bahagyang nakabukas na tila naghihintay sa akin. Ang bahay sa loob ay maliit at luma. Ang dating puting pintura nito ay natutuklap na nagpapakita ng abong kahoy sa ilalim. Sinakop na ng mga ligaw na rosas ang buong pader, ang kanilang matitinik na sanga ay kumakaskas sa mga bintana. Mukha itong inabandona, kinalimutan ng panahon. Ang susi ay lapat na lapat sa nanlilimahid na kandado. Nang itulak ko ang pinto, tumunog ito at inilantad ang isang tahanan na tila tumigil ang oras. Sumasayaw ang alikabok sa mga sinag ng araw na tumatagos sa mga kurtina. Nakahanay ang mga libro sa mga istante sa isang pader. Ang mga photo album ay nakasalansan sa mesa sa sala. At sa mesa sa kusina na nakalagay sa gitna ay may isa pang sobre. Buksan ng aking abogado sa oras ng aking kamatayan. Tuluyan akong pumasok at isinara ang pinto sa likuran ko. Ang hangin ay amoy lumang papel at mahinang amoy ng lavender. Habang humuhupa ang alikabok sa paligid ko, napagtanto kong nakatayo ako sa tunay na tahanan ni Nanay Rosa. Hindi sa esterilisadong assisted living facility kung saan ipinilit ni Paulo na manatili siya. Ito ang lugar kung saan nanatili ang kanyang puso. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinili niyang ibahagi ang sikretong lugar na ito sa akin at sa akin lamang.
Umupo ako sa mesa sa kusina sa tagong bahay ni Nanay Rosa nang halos 1 oras, nakatitig sa sobrang nakalaan para sa kanyang abogado. Ang mga maalikabok na kagamitan sa paligid ko ay nagsasalaysay ng kwento ng pag-iwan. Hindi kapabayaan, kundi sinadyang preserbasyon. Ang lugar na ito ay naghihintay, tulad ng sobre sa aking mga kamay. Ang pangalan sa pangalawang sobre ay Attorney Margaret Cruz, attorney at law, na may address sa bayan. Hinanap ko ang numero sa online at tumawag agad. Ang puso ko ay kumakatok sa bawat ring. Cruz Legal Services, sagot ng isang profesional na boses. Ang pangalan ko ay Elena Santos, simula ko. Ang boses ko ay nakakagulat na matatag. Ang biyenan ko, si Nanay Rosa Santos, ay pumanaw kahapon. Nag-iwan siya ng sobre na naka-address sa inyo. Isang katahimikan ng namayani sa linya. Gingi Santos, hinihintay ko ang tawag mo. Lubos akong nakikiramay sa iyong pagkawala. Ang formalidad sa kanyang tono ay napalitan ng mas totoo. Si Rosa ay isang kahangahangang babae. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko bukas ng umaga? May mga bagay tayong kailangang pag-usapan. Sige po, sangayon ko. Dadalhin ko ba ang sobre? Pakidala po. At Ginoong Santos. Si Rosa ay napaka-espesipiko sa kanyang mga kagustuhan. Hiniling niya na lahat ng pinangalanang tagapagmana ay naroroon para sa pagbasa ng kanyang huling habilin, kasama rito sina Paulo at Maricel Santos. Nanikip ang tiyan ko. Kailangan nilang nandoon ng personal? Ikinalulungkot ko pero oo, napakahigpit ni Rosa sa puntong ito. Nang gabing iyon, umuwi ako at nadatnan si Paulo na nakahilata sa sopa nanonood ng highlights ng basketball. Halos hindi siya tumingin nang pumasok ako. Saan ka galing buong araw? Tanong niya. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. Tumayo ako sa pintuan, pinag-aaralan ang kanyang profile. Ang parehong matapang na panga tulad kay Nanay Rosa, ngunit wala ni katiting ng karakter nito. Inasikaso ko ang mga naiwan ng nanay mo dahil walang ibang nag-abalang sumipot noong namatay siya. Nakuha noon ang atensyon niya, nimute niya ang TV. Huwag mong simulan ng guilt trip, Elena. May mga issue kami ni Mama. Alam mo yan. Tumawag ang abogado niya. Patuloy ko, hindi pinansin ang pagdepensa niya. Kailangan nating nasa opisina niya bukas ng umaga para sa pagbasa ng testamento. Ikaw, ako at si Maricel. Suminghal siya. Anong testamento? Walang ibang iniwan si Mama kundi mga bayarin sa ospital. Gayunpaman, iginigiit ng abogado niya na dumalo tayong lahat. Sabi ni Attorney Cruz, naging napaka-espesipiko ni Nanay Rosa tungkol dito. Umikot ang mga mata ni Paulo pero nagkibit balikat. Fine, tatawagan ko si Maricel. Kinabukasan ng umaga, nagmaneho si Paulo papunta sa bayan ng may iritableng katahimikan. Nakita namin si Maricel sa labas ng simpleng gusaling tisa na kinalalagyan ng Cruz Legal Services. Naninigarilyo siya, ang kanyang mataray na mukha ay lukot sa inis. Kalokohan ito, bulong niya, habang pinapatay ang sigarilyo. Kinailangan ko pang mag-absent ng walang bayad para dito. Pumasok kami sa gusali nang sabay-sabay, isang pamilya sa pangalan lamang. Ang opisina ni Attorney Cruz ay maliit pero napakalinis. May mga muebles na gawa sa nara, mga libro sa batas, at isang orkidya sa bintana. Ang abogado mismo ay bumagay sa kanyang paligid. May pilak na buhok, bihis na bihis, at may matatalim na mata na tila sinusuri kami agad. 2 matandang babae ang nakaupo na sa mga silya ng bisita. Sina Tita Tessie at Tita Nena, mga kaibigan ni Nanay Rosa mula sa simbahan na nakilala ko sa mga handaan noong nakaraang mga taon. Tumango sila ng magalang, ngunit tila nalilito rin sila sa kanilang presensya tulad namin. Salamat sa pagpunta ninyong lahat, simula ni Attorney Cruz nang kami ay makaupo na. Bilang legal na kinatawan ni Rosa sa nakalipas na 15 taon, ipinagkatiwala sa akin ang pagpapatupad ng kanyang mga huling kahilingan. Tumingin si Paulo sa kanyang relo ng padabog. Tinatapik ni Maricel ang kanyang paa, ang mga braso ay nakahalukip-kip bilang depensa. Magsimula na tayo. Patuloy ni Attorney Cruz, isinusuot ang salamin sa pagbasa at binubuksan ang isang leather portfolio. Ito ang huling testamento ni Rosa Elizabeth Santos, binago at pinanotaryuhan 2 buwan na ang nakakaraan.
Sinimulan niyang basahin ang formal na wika ng dokumento. Nagkatinginan sina Paulo at Maricel na parang nababagot. Sina Tita Tessie at Tita Nena ay nakaupo ng may paggalang at atensyon. Mahigpit kong hawak ang aking bag kung saan nakatago ang parehong sobrang iniwan ni Nanay Rosa para sa akin. Dumako tayo sa pamamahagi ng mga ari-arian, patuloy ni Ate Cruz. Sa aking anak na si Paulo Santos. Umayos ng upo si Paulo. Iiwan ko ang aking pagpapatawad kahit hindi mo ito pinaghirapan. Tumahimik ang buong kwarto. Tumigil ang pagtapik ng paa ni Maricel. Sa aking anak na si Maricel Santos, iiwan ko ang aking wedding band na minsan mong hinangaan. Naway ipaalala nito sa iyo na ang mga pangako ay dapat na mula ang mukha ni Maricel tinutupad. Sa aking mga kaibigang sina Tessie Mercado at Nena Thompson, iiwan ko ang aking pasasalamat sa kabutihang ipinakita ninyo sa aking huling taon at ang halagang 250,000 bawat isa. Nagkatinginan ng dalawang babae sa gulat. At sa aking manugang na si Elena Santos, iiwan ko ang kabuuan ng aking natitirang ari-arian. Kabilang ang aking pangunahing tahanan sa 47 Acacia Street, lahat ng bank accounts, investment portfolios, insurance policies at personal na kagamitan. Nabiyak ang katahimikan. Ano? Ang boses ni Maricel ay humiwa sa kwarto. Kalokohan yan! Napatalon si Paulo sa kanyang tayo. Siguradong may pagkakamali, halos hindi kilala ni Elena ang nanay ko. Nananatiling kalmado si Atty. Cruz. Walang pagkakamali. Si Rosa ay nasa matinong pag-iisip nang gawin niya ang mga pagbabagong ito. Mga pagbabago? Tanong ni Paulo. Anong mga pagbabago? Nang baguhin ng inyong ina ang kanyang testamento noong Marso 15 ng taong ito, ilang sandali matapos niyang matanggap ang kanyang terminal diagnosis. Bumaling sa akin si Paulo, ang mukha ay baluktot sa hinala. Alam mo ito, hindi ba? Anong ginawa mo? Minanipula mo siya habang bangag sa gamot? Sinamantala mo ang pagkalito niya? Wala akong ideya, bulong ko, totoong nagulat. Pagkatapos ay may lumutang na alaala. Nagpahatid siya sa akin sa isang appointment sa bayan noong Marso. Sabi niya para ito sa kanyang plano sa gamutan. Naghintay ako sa kotse. Hindi ko nalaman. Ang galing naman, dura ni Maricel. Gumana ng perpekto ang pag-arte mo bilang masunuring manugang, ano? Pwes, lalabanan namin ito. Wala sa tamang pag-iisip si Mama. Tumikhim si Atty. Cruz. Inasahan ko na ang reaksyong ito. Ganun din si Rosa. Nagpadulas siya ng dokumento sa mesa. Ito ay isang psychiatric evaluation na isinagawa isang linggo bago binago ni Rosa ang kanyang testamento, na nagpapatunay sa kanyang mental na kakayahan. Nag-record din siya ng video statement na nagpapaliwanag ng kanyang mga desisyon na ibibigay sa korte kung kinakailangan. Namutla ang mukha ni Paulo. Magkano? Tanong niya ng paos. Magkano ang iniwan niya? Tumingin sa akin si Atty. Cruz. Ang bahay sa probinsya pa lang ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 15 milyon. May mga investment accounts na umaabot sa mahigit 13.5 milyon at insurance policies na nagkakahalaga ng 7.5 milyon. Namuhay ng simple si Rosa pero matalino siyang mag-invest. Nakatingin sa akin sina Tita Tessie at Tita Nena na may halong gulat at kung ano paman, respeto marahil o hustisya. Ito ay may bisa sa batas, patuloy ni Atty. Cruz. Ang opisina ko ang mag-aasikaso ng paglilipat ng lahat ng ari-arian. At ngayon, kung mamasamay ninyo, kailangan kong makausap si Ging Peter Santos ng pribado. Matapos mag-walk out sina Paulo at Maricel na sinundan ng dalawang kaibigan, inabot sa akin ni Atty. Cruz ang ikatlong sobre. Hiniling ni Rosa na ibigay ko ito sa iyo pagkatapos ng pagbabasa. Sabi niya, maiintindihan mo raw. Nang mag-isa na sa kanyang opisina, binuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Sa loob ay isang piraso ng stationery ni Nanay Rosa. Ang kanyang maayos na sulat kamay ay bumubuo ng isang talata lamang. Huwag kang magpapatawad kahit kanino. Hayaan mo silang magmakaawa. Hayaan mo silang lumuhod. At kapag ginawa nila iyon, ngumiti ka, tumalikod, at maglakad palayo. Tinupi ko ng maingat ang sulat at inilagay sa aking bag kasama ng iba pa. Nang tumingala ako,
Nakatingin sa akin si Atenor Cruz nang may tahimik na pagkaunawa. Pinili ka niya sa isang dahilan, malumanay na sabi ng abogado. Hindi lang bilang tagapagmana, kundi bilang boses niya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na sa wakas, hindi lang pera o ari-arian ang iniwan ni Nanay Rosa sa akin. Binigyan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga, ang kapangyarihang hindi niya kailanman nakuha sa buhay niya. At kasama nito, isang misyon na susubok sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Sa labas, naghihintay si Paulo sa tabi ng kotse, ang kanyang ekspresyon ay halu-halo ng pagkalito at galit. Nawala na si Maricel. Habang papalapit ako, naramdaman kong may nagbago sa loob ko, isang bagong lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Tila bumulong ang boses ni Nanay Rosa sa aking tainga. Ngayon, matututunan nila kung ano ang ibig sabihin ng makalimutan. Ang biyahe pauwi mula sa opisina ni Atenor Cruz ay napakahirap. Mahigpit ang hawak ni Paulo sa manibela. Ang panga niya ay nakakuyom ng mahigpit, kaya nakikita ko ang paggalaw ng kalamnan sa ilalim ng balat niya. Walang nagsasalita sa amin. Ang katahimikan ay nakabitin sa pagitan namin na parang ikatlong pasahero, mabigat sa mga hindi masabing akusasyon. Sa bahay sa probinsya ako tutuloy ngayong gabi. Sa wakas ay sabi ko nang pumasok kami sa driveway. Kailangan kong ayusin ang ilang gamit ni Nanay Rosa. Binigyan ako ni Paulo ng tingin na palitan ng pagkalkula ang galit sa kanyang mga mata. Sige, kung ano ang kailangan mo. Siguradong nakaka-overwhelm ito para sa'yo. Ang biglaang pagbabago ng kanyang tono ay nagpatindig ng balahibo ko. Nagimpake ako ng damit ng walang ibang sinasabi at nagmaneho pabalik sa tinatagong tahanan ni Nanay Rosa. Tahanan ko na ngayon, ayon sa testamento. Iba ang pakiramdam ng bahay sa papalubog na araw, hindi na mukhang inabandona kundi naghihintay. Binuksan ko ang mga ilaw, winalis ang mga sapot at gumawa ng kape sa kusina kung saan nababalutan ng alikabok ang bawat ibabaw. Sa isang istante malapit sa fireplace, natuklasan ko ang isang hilera ng mga leather-bound journals na sumasaklaw ng ilang dekada. Bawat isa ay may tatak ng taon sa maayos na sulat kamay ni Nanay Rosa. Pinili ko ang pinakabago at umupo sa silyang tumba-tumba sa tabi ng bintana. Sa labas, nagsimula na ang huni ng mga kuliglig habang binubuklat ko ang unang pahina. 7 taon na ngayong wala si Mang Ben, sulat ni Nanay Rosa. Tumawag si Paulo sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Kailangan niya ng pera pampaayos ng kotse. Binigyan ko siya dahil isa akong tanga na naniniwala pa rin na ang pagmamahal ng ina ay dapat walang kondisyon. Magagalit sa akin si Ben. Nagbasa ako hanggang sa humapdi ang mga mata ko. Bawat journal ay naglantad ng isang babaeng hindi ko kailanman totoong nakilala. Matalas, mapagmasid, at lalong nagiging mapag-isa. Dinokumento ni Nanay Rosa ang lahat. Ang palaki ng palaking hinihinging pera ni Paulo, ang mga masasakit na komento ni Maricel tungkol sa kanyang baduy na pananamit at makalumang opinyon. Mga kaibigang lumayo noong naging mahirap na ang pakikisalamuha dahil sa kanyang sakit. Tinawagan ko si Paulo ng 3 beses ngayong linggo. Basa ko sa isang entry na 6 na buwan na ang nakararaan. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Nang sa wakas ay sumagot siya, naririnig ko ang basketball game sa background. Sabi niya, busy siya pero bibisita raw siya agad. Pebrero yon, Hunyo na ngayon. Ang pinakanakakadurog ng puso ay ang kanyang mga paglalarawan ng mga Pasko at Bagong Taon na mag-isa. Nagluto pa rin ako ng kaunting lechon manok. Nag-ayos ng mesa para sa 4 dahil sa nakasanayan kahit alam kong walang darating. Nag-text si Maricel, doon sila magpapasko sa pamilya ng boyfriend niya sa Baguio. Si Paulo hindi man lang nag-abalang magdahilan ngayong taon. Putol-putol ang tulog ko ng gabing iyon. Ang mga salita ni Nanay Rosa ay umaalingaw-ngaw sa aking mga panaginip. Kinabukasan ng umaga, natuklasan ko ang isang baul na gawa sa kahoy sa ilalim ng kama sa main bedroom. Sa loob ay mga bugkos ng liham na nakatali ng kupas na laso. Sulatan sa pagitan ni Nanay Rosa at Mang Ben sa loob ng kanilang 40 taong pagsasama. Isang liham na may petsang ilang linggo bago ang kamatayan ni Mang Ben ang tumatak sa akin. Mahal kong Rosa, sulat ni Mang Ben sa nanginginig na sulat. Sabi ng doktor,
Wala na akong gaanong oras, kaya kailangan kong sabihin ang mahalaga. Ang ating mga anak ay naging estranghero na sa atin, hindi sa isang dramatikong sandali, kundi sa libu-libong maliliit na pagtataksil. Gugustuhin mong ibigay sa kanila ang lahat dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Huwag. Huwag mong gantimpalaan ang mga nang-iwan sa atin sa oras ng ating pangangailangan. Alalahanin mo ang binuo natin ng magkasama, Rosa. Gawin mo ang tama kahit mahirap, kahit dumurog ito sa puso mo. Maingat kong ibinalik ang liham sa sobre nito. Naiintindihan ko na ngayon ang ugat ng huling desisyon ni Nanay Rosa. Hindi ito mga mapait na aksyon ng isang naghihiganting matanda. Ito ay mga pinag-isipang desisyon ng isang taong sa wakas ay kinilala ang isang masakit na katotohanan. May mga ugnayan, kahit kadugo pa, na hindi na dapat pangalagaan kapag nasira na ng tuluyan. Nag-vibrate ang telepono ko na may pangalan ni Paolo sa screen. Nagatubili ako bago sumagot. "Hey!" sabi niya, ang boses ay hindi natural na masigla. "Nangangamusta lang. Nagluto ako ng paborito mong pansit para sa hapunan kung gusto mong umuwi. Miss na kita." "Dito muna ako ng isa pang gabi," sagot ko. "Marami pang dapat ayusin." "Walang problema," sabi niya ng maayos. Iniisip ko, bakit hindi tayo mag-weekend trip soon? Tayo lang, gaya ng dati. Kailangan natin ng time para mag-reconnect pagkatapos ng lahat ng nangyari. Bumaligtad ang sikmura ko sa kanyang halatang pagpapanggap. "Siguro," sabi ko nang walang kasiguraduhan. "Sasabihan kita." Sa sumunod na linggo, ang pagbabago ni Paulo ay parehong nakakamangha at nakakadiri panoorin. Tumatawag siya araw-araw na may mga tanong tungkol sa kalagayan ko. Nilinis niya ang bahay, nagluto ng mga espesyal na pagkain sa mga gabing umuuwi ako. Binilhan pa ako ng mga bulaklak. Ang pagpapanggap ay perpekto ngunit walang laman. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nagkukuwenta, nagbabantay ng anumang senyales na gumagana ang kanyang diskarte. Tapos dumating ang patawag ng korte. Petition to contest validity of will, nakasaad sa dokumento sa bold type. Nagsampa ng pormal na reklamo si Maricel, sinasabing si Nanay Rosa ay wala sa tamang pag-iisip at napasailalim sa undue influence. Ang mga aligasyon ay nagpinta sa akin bilang isang mapanlinlang na oportunista na naglayo kay Nanay Rosa at nilaso ng isip nito laban sa kanyang pamilya. Tinawagan ko agad si Atty. Cruz, nanginginig ang mga kamay ko. "Inasahan ko na ito," kalmado niyang sabi. Kumonsulta si Maricel sa 3 magkakaibang abogado bago makahanap ng isa na desperado sapat para tanggapin ang kaso niya. "Huwag kang mag-alala." Inasahan ni Rosa ang reaksyong ito at naghanda siya ng husto. 2 araw bago ang pagdinig, inimbitahan ako ni Atty. Cruz sa kanyang opisina para pag-aralan ang aming estratehiya. Naglagay siya ng isang maliit na digital recorder sa kanyang mesa. Ginawa ni Rosa ang mga recording na ito noong mga huling buwan niya, paliwanag niya. Nasa buong kaalaman at pahintulot niya ito. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Nanay Rosa, mas manipis kaysa sa naaalala ko, ngunit malinaw at maayos magsalita, ay pumuno sa silid. Bumisita ang anak kong si Maricel ngayon sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan. Gumugol siya ng 12 minuto sa pagrereklamo tungkol sa trabaho niya, 20 minuto sa pag-scroll sa kanyang cellphone, at umalis nang banggitin ko ang resulta ng huli kong scan. Tinanong niya kung pwede niyang hiramin ang diamond earrings ng nanay ko. Humindi ako. Tinawag niya akong madamot. Itinigil ni Atty. Cruz ang recording. May 2 pang ganito. Dinodokumento ni Rosa ang ugali nila bago pa man niya binago ang testamento. Kasama ng kanyang psychiatric evaluation at testimonya ng doktor, walang laban si Maricel. Ang courtroom ay maliit at mainit. Nakaupo si Maricel kasama ang kanyang abogado, isang kinakabahan na lalaking nauubos na ang buhok, napanay ang ayos ng mga papel. Nakaupo si Paulo sa likuran nila, hiwalay ngunit malinaw na kakampi. Nang pumasok ako kasama si Atty. Cruz, ang kanyang ekspresyon ay sandaling nabasag para ipakita ang hubad na puot bago bumalik sa pagpapanggap na nag-aalala. Tumagal nang wala pang 1 oras ang pagdinig. Nakinig ang huwes ng walang emosyon, habang inilalahad ng abogado ni Maricel ang kanilang mahinang kaso. Nang oras na ni Atty. Cruz, isa-isa niyang binaklas ang bawat akusasyon gamit ang dokumentasyon,
testimonya ng medikal, at sa huli, ang mga recording ni Nanay Rosa. Ibinasura ng huwes ang reklamo at inutusang magbayad si Maricel ng mga gastos sa korte. Ang resulta ay mabilis at hindi inaasahan. Naglabas ang lokal na dyaryo ng maliit na kwento tungkol sa kaso. Nag-usap-usap ang mga tao. Ang mga kaibigan ni Maricel ay nagsimulang gumawa ng dahilan para kanselahin ang mga lakad. Ang butik na pinagtatrabahuhan niya part-time ay pinakiusapan siyang magpahinga muna hanggang sa humupa ang issue. Tumigil na rin ang boyfriend niya sa paglabas sa mga social media posts niya. Ang maingat na itinayong maskara ni Paulo ay gumuho ng gabing iyon. Nang umuwi ako para mag-impake ng higit pang gamit, naghihintay siya, may hawak na baso ng alak na kalahati na lang ang laman. "Masaya ka na?" asyal niya. "Wala na ang lahat ng pagpapanggap. Binaligtad mo ang sarili kong ina laban sa akin mula sa hukay." "Ginawa yun ni Nanay Rosa ng mag-isa," tahimik kong sagot. "Kailangan lang niya ng saksi." "Akala mo ang talino mo," sutsut niya, humahakbang palapit. Naglaro ng perpektong manugang habang nagpaplanong nakawin ang lahat. Sa sandaling iyon, nakita ko ng malinaw si Paulo hindi bilang asawa ko o kahit bilang anak ni Nanay Rosa, kundi bilang makasarili at entitled na lalaki na parehong nakilala ng dalawang babae sa huli. Ang revelasyon ay hindi dramatiko. Ito ay simpleng huling piraso na lumapat sa pwesto. "Lilipat na ako sa probinsya ng permanente," sabi ko habang umiiwas sa kanya. "Sa iyo na muna ang bahay na ito. Pag-uusapan natin ang mga termino ng annulment sa pamamagitan ng ating mga abogado." "Annulment?" Ang mukha niya ay namilipit sa totoong gulat. "Hindi ka seryoso? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo?" Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin, sobrang katawa-tawa na halos matawa ako. Sa halip, umakyat ako sa itaas para mag-impake. Ang mga salita ni Nanay Rosa mula sa liham ay umaalingaw-ngaw sa isip ko. "Huwag kang magpapatawad kahit kanino. Hayaan mo silang magmakaawa. Hayaan mo silang lumuhod." Ang bahay sa probinsya ang naging kanlungan ko habang inaayos ang proseso ng hiwalayan. Ginugol ko ang mga araw ko sa pag-aayos ng mga gamit ni Nanay Rosa, tumutuklas ng mga bagong aspeto ng buhay niya sa bawat kahon at drawer na binubuksan ko. Sa gabi, natutulog ako sa kwarto niya, kakaibang naaaliw sa kupas na floral wallpaper at sa malambot na tiktak ng orasan sa pasilyo. 3 linggo matapos akong lumipat, lumitaw si Paulo sa pintuan ng bahay. Wala na ang mayabang na tindig, napalitan ng maingat na binuong kababaang loob na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nakatayo siya na ang mga kamay ay nasa bulsa, bahagyang nakayuko ang mga balikat. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya. Sinusubukang sumilip sa likuran ko, papunta sa loob ng bahay. Lumabas ako sa halip na imbitahan siya sa loob. Isinasara ng mahigpit ang pinto sa likuran ko. Ang espasyo ni Nanay Rosa ay hindi para pasukin niya. "Tumawag ang bangko," sabi niya pagkatapos ng awkward na katahimikan. Kinu-question nila ang ilang business loans na walang pirma ni Mama bilang co-signer. Tumigil siya. Ang mga mata ay nakapako sa isang punto lampas sa balikat ko. "At?" tanong ko, tumatangging padaliin ito para sa kanya. "Gipit ako ngayon, Elena. Hanggang sa maging stable lang ang lahat. 250,000 ay sasapat na para sa mortgage ngayong buwan at sa bayad sa kotse." Pinag-aralan ko ang mukha niya, ang mukha na katabi kong gumising sa loob ng 3 taon sa pag-aakalang kilala ko ang tao sa likod nito. "Iniwan ng nanay mo ang lahat sa akin," pantay kong sagot. "Iniwan mo siya na walang-wala. Sinusunod ko lang ang mga kagustuhan niya." Ang maingat na binuong maskara niya ay nabasag. Patay na siya. Ano pang halaga nun sa kanya ngayon? Hindi na ito tungkol kay Mama. Tungkol ito sa paghihiganti mo. "Hindi, Paulo. Tungkol ito sa kahihinatnan ng mga ginawa niyo. Nakita ka ni Nanay Rosa nang malinaw sa huli at ngayon ganun din ako." Habang padabog siyang bumabalik sa kotse niya, wala akong naramdamang kasiyahan, kundi isang tahimik na katiyakan na pinararangalan ko ang huling hiling ni Nanay Rosa. Sumunod si Maricel, hindi sa personal kundi sa pamamagitan ng isang nagpapanik na voicemail na iniwan ng 2:00 ng madaling araw. "Nagbabanta ang landlord ko na palalayasin ako.
Garalgal ang boses niya, halatang lasing. Nawalan ako ng trabaho dahil sa estupidong kaso sa korte. Kasalanan mo tong lahat. Ang pinakamaliit na magagawa mo ay tulungan ako. Binura ko ang mensahe ng hindi sumasagot. Ang bahay mismo ay tila may opinyon sa mga pinili ko. Sa bawat oras na tinatanggihan ko ang kanilang pakiusap, ang mga lumang sahig ay tumutunog na parang sumasang-ayon. Habang ang tag-init ay nagiging tag-ulan, sinimulan kong baguhin ang espasyo, ginagabayan ng mga entry mula sa mga journal ni Nanay Rosa. Laging gusto kong ang lugar na ito ay mapuno ng usapan at tawanan, sulat niya minsan. Nangarap kami ni Ben na magdaos ng mga pagtitipon para sa aming mga kaibigan, para sa komunidad. Tapos humarang ang buhay at hindi na ito nangyari. Kumuha ako ng mga lokal na kontraktor para ayusin ang lumulundo na balkonahe at i-update ang tubo ng tubig. Pininturahan ko ang mga pader ng mainit at welcoming na kulay at pinalitan ang mga sirang carpet ng makintab na hardwood. Ang huling touch ay isang inukit na kahoy na karatula sa itaas ng pintuan sa harap, kanlungan ni Rosa. Tinulungan ako ni Atayan Cruz na magtatag ng isang non-profit foundation gamit ang bahagi ng mga investment ni Nanay Rosa. Binuksan namin ang mga pinto sa kung ano sana ang ika-73 kaarawan ni Nanay Rosa. Nag-aalok sa komunidad ng lugar para sa grief support groups, programa para sa mga matatanda at lingguhang hapunan para sa komunidad. Siguradong magugustuhan ito ni Rosa, sabi ni Tita Tessie, nangingilid ang luha habang nililibot ang na-renovate na espasyo. Naging regular siyang bisita habang nagre-renovate, nagbabahagi ng mga kwento tungkol kay Nanay Rosa na nagpinta ng malinaw na larawan ng babae bago pa man mapurol ng kalungkutan at sakit ang kanyang diwa. Siya lagi ang nauunang magpadala ng pagkain kapag may sakit ang isa. Dagdag ni Tita Nena, inaayos ang litrato ni Nanay Rosa na isinabit ko sa may pasukan. Naalala mo ba kung paano siya nagturo ng cooking classes sa simbahan? Ipinaramdam niya sa lahat na pamilya sila. Hindi nawala sa akin ang irony. Gumawa si Nanay Rosa ng koneksyon sa pamilya sa mga halos hindi kakilala habang ang sarili niyang mga anak ay inabandona siya. Ngunit sa pamamagitan ng trabaho ng foundation, isang bagong kwento ang lumitaw. Nagsimulang magsalita ang mga tao sa bayan tungkol kay Nanay Rosa sa ibang paraan. Hindi na bilang isang matandang babae na namatay ng mag-isa, kundi bilang mapagbigay na diwa na ang pamana ay nagbubuklod sa komunidad. 6 na buwan matapos ang kamatayan ni Nanay Rosa, ginawa ni Paulo ang kanyang pinaka-pinag-isipang galaw. Inimbitahan niya ako sa tanghalian sa dati naming paboritong restaurant, isang intimate na Italian place kung saan kami nagdiwang ng mga anibersaryo at kaarawan. Dumating siya ng maaga, nakuha ang aming karaniwang mesa sa tabi ng bintana. Nang umupo ako, agad niyang inabot ang mga kamay ko sa ibabaw ng mesa. Marami akong iniisip, simula niya, ang boses ay mababa at seryoso. Maraming soul-searching. Hindi ako naging asawang nararapat para sa iyo. Hindi ako naging anak na kailangan ng nanay ko. Inalis ko ang mga kamay ko sa hawak niya. Pinapanood siya ng maigi. Gusto kong magsimula tayo ulit, Elena. Mag-renew ng vows, itayong muli ang kung anong meron tayo. Bumunot siya ng maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at inilagay sa pagitan namin. Nahanap ko ang engagement ring ni Mama sa mga gamit niya noon. Bago mangyari ang lahat, siguradong gugustuhin niyang maasa iyo ito. Ang kasinungalingan ay sobrang kapal na halos mawalan ako ng hininga. Ang engagement ring ni Nanay Rosa ay nakatago sa jewelry box ko sa bahay sa probinsya. Isa sa mga iilang personal na gamit na itinabi niya sa assisted living facility at naibalik sa akin kasama ng kanyang mga gamit. Hindi yan ang singsing niya, Paulo. Tahimik kong sabi. Natigilan siya sandali bago nakabawi. Well, kahawig ito. Ang punto ay gusto kong itama ang lahat. Kitain mo ako sa Rizal Park ngayong weekend. Pwede nating pag-usapan ang future natin. Pumayag ako, mas dahil sa kuryosidad kaysa sa pagkalito kung ano ang sunod niyang susubukan. Ang parke ay puno ng kulay ng dapit hapon nang dumating ako noong Sabado.
Naghihintay si Paulo sa tabi ng batong tulay kung saan siya nag-propose. 3 taon na ang nakakaraan, nakadisplay ang kanyang theatrical sense of symmetry. Nagdala pa siya ng champagne at 2 baso. "Dumating ka," sabi niya, hindi maitago ang gulat at ginhawa. "Oo." Dumukot ako sa aking bag at inilabas ang isang brown envelope. "May dala rin ako para sa'yo." Lumiwanag ang mukha niya habang inaabot ito. Walang dudang umaasa ng senyales ng pagsuko. Sa halip, natagpuan niya ang mga papeles ng annulment na pirmado ko na. "Ano to?" tanong niya, kahit na malinaw na nakasulat ang sagot sa unang pahina. "Kung ano ang itsura niyan. Matagal ka nang gumawa ng mga desisyon mo, Paulo. Ngayon ako naman, tinatanggap ko na ang kalayaan ko." "Hindi mo pwedeng gawin to," nauutal niyang sabi. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para itama ang mga bagay, wala kang ginawa para itama ang mga bagay, pagtatama ko sa kanya. Ginawa mo ang lahat para makuha ang pera ni Nanay Rosa. May pagkakaiba yon." Pinunit niya ang mga papel sa gitna. Isang isip batang kilos na walang binago, nasa abogado ko ang mga orihinal. "Hindi pa ito tapos," banta niya habang padabog na umaalis. Pero tapos na. 2 araw ang nakalipas, may dumating na email mula kay Maricel. Wala na ang entitled na galit ng mga una niyang komunikasyon. Sa lugar nito ay isang maingat na binuong paghingi ng tawad at isang taus-pusong pakiusap para sa tulong. "Sadsad na ako," sulat niya. "Alam kong hindi ko deserve ang tulong mo, pero desperada na ako. Kahit maliit na utang lang ay malaking tulong na ngayon." Pinag-isipan ko ang mga salita niya nang matagal. Inaalala ang huling liham ni Nanay Rosa. Pagkatapos ay iniskan ko ang liham na iyon at inattach sa reply ko. "Walang labis, walang kulang. Huwag kang magpapatawad kahit kanino. Hayaan mo silang magmakaawa. Hayaan mo silang lumuhod. At kapag ginawa nila iyon, ngumiti ka, tumalikod, at maglakad palayo." Blinok ko ang email address niya pagkatapos. Nang gabing iyon, naglakad ako sa kanlungan ni Rosa matapos umuwi ang lahat. Ang silid ay may mga alingaw-ngaw pa rin ng mga usapan noong araw na iyon. Mga matatandang kapitbahay na nagbabahagi na ng kwento habang nagkakape. Isang batang byuda na nakahanap ng karamay sa support group. Mga batang tumatawa sa after-school program. Sa unang pagkakataon mula noong mamatay si Nanay Rosa, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan na bumalot sa akin. Hindi na lang ako asawa ng kung sino. Hindi na lang ako manugang ng kung sino. Ako ay isang babaeng nakatayo sa sarili kong paa, nagpapatuloy ng pamana ng isa pang babae na inapi at tumangging mamatay ng tahimik. Pinadaan ko ang aking mga daliri sa mga gilid ng journal ni Nanay Rosa na ngayon ay nakadisplay sa isang espesyal na istante sa community room. Naiintindihan ko na ngayon, bulong ko sa walang tao na kwarto. Ito ang gusto mo sa simula pa lang. 1 taon ang lumipas tulad ng paglipat ng mga pahina sa isa sa mga journal ni Nanay Rosa. Minsan mabagal, minsan mabilis, ngunit bawat araw ay nagdaragdag sa isang kwentong isinusulat pa rin. Ang kanlungan ni Rosa ay namulaklak ng higit pa sa aking inaasahan. Ang nagsimula bilang isang simpleng community space ngayon ay puno na ng mga aktibidad araw-araw. Lunes ng hapon, art classes para sa mga seniors. Martes ng gabi, grief support circles. Miyerkules, community dinners kung saan ang mga estranghero ay nagiging magkaibigan sa harap ng lutong bahay na lasagna at buko pie. Ang bahay na dating nakatayo na walang laman at kinalimutan ay ngayon ay pumipintig sa buhay. Sa anibersaryo ng pagpanaw ni Nanay Rosa, inilantad namin ang isang mural sa entrance hall. Ang lokal na artist ay nagtrabaho mula sa mga litratong nahanap ko sa mga album ni Nanay Rosa. Mga imahe ni Nanay Rosa at Mang Ben noong kabataan nila, nakaupo sa ilalim ng malawak na puno ng akasya na nakatayo pa rin ng maringal sa likod ng bahay. Sa painting, sila ay bata at puno ng buhay. Si Rosa na tumatawa habang si Ben ay nakatitig sa kanya nang may hindi maitagong pagmamahal. Kuhang-kuha sila, puna ni Tita Nena habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Ganyang-ganyan sila dati, bago magbago ang lahat. Ang lahat na tinutukoy niya ay nakabitin sa pagitan namin. Ang pagkamatay ni Ben,
ang pag-abandona ng pamilya, ang pag-iisa ni Rosa. Ngunit ang moral ay kumakatawan sa ibang bagay. Hindi isang katapusan, kundi isang pagpapatuloy. Aayawan ni Rosa ang lahat ng abalang ito, sabi ni Tita Tessie na may basag na tawa itinuturo ang mga taong nagtipon. Pero lihim niya ring magugustuhan ito. Tumango ako, masikip ang lalamunan dahil sa emosyon. Magkukunwari siyang nahihiya habang kinakabisado ang bawat detalye para isulat mamaya. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat, nakaupo akong mag-isa sa dating kwarto ni Nanay Rosa na ngayon ay nagsisilbing opisina ko. Ang lokal na dyaryo ay nag-cover ng unveiling at tinuntun ko ang aking daliri sa headline, Kanlungan ni Rosa, nagdiwang ng 1 taon ng serbisyo sa komunidad. Binanggit ng artikulo ang paparating na senior health fair na aming iho-host at nag-quote ng ilang kalahok sa programa tungkol sa pagbabagong nagawa ng center sa kanilang buhay. Nag-vibrate ang telepono ko sa text mula kay Atayan Cruz. Magiging proud si Rosa, hindi lang sa center kundi sa iyo. Sa sumunod na linggo, nakatanggap ako ng imbitasyon na magsalita sa isang regional conference tungkol sa elder care at community support. Ang organizer ay bumisita sa kanlungan ni Rosa at humanga sa aming mga programa. Gusto naming ibahagi mo ang iyong kwento, paliwanag niya sa telepono. Maraming seniors ang nakakaranas ng isolation. Ang iyong pananaw ay magiging mahalaga. Nakatayo sa podium pagkalipas ng 1 buwan, kaharap ang isang silid na puno ng mga healthcare professionals, social workers, at community organizers, naramdaman ko ang presensya ni Nanay Rosa ng matindi. Namatay ang biyenan ko ng mag-isa. Simula ko. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng emosyong sumisikip sa dibdib ko. Hindi dahil wala siyang pamilya, kundi dahil pinili ng pamilya niya na huwag naroon. Ibinahagi ko ang kwento ni Nanay Rosa, inalis ang mga masakit na detalye, binago ang pangalan niya para protektahan ang kaunting pribadong natitira at nag-focus sa mapanirang kalikasan ng elder isolation. Kung paano ito nangyayari hindi sa mga dramatikong sandali, kundi sa serye ng maliliit na pagtataksil, mga hindi nasagot na tawag, ipinagpalibang pagbisita, at mga pabalang na sagot. Ang community center na binuo namin ay hindi lang tungkol sa mga aktibidad o serbisyo, paliwanag ko. Ito ay tungkol sa pagiging saksi sa buhay ng bawat isa. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga espasyo kung saan ang mga tao ay tunay na nakikita at naririnig, lalo na kapag binigo sila ng kanilang kadugo. Pagkatapos ng talumpati ko, may pila ng mga tao na naghihintay na makausap ako. Marami ang nagbahagi ng parehong kwento. Mga magulang o lolo't lola na ang mga anak ay lumayo. Mga matatandang kapitbahay na umaabot ng ilang araw na walang kinakausap na ibang tao. Naisipan mo na bang magsulat ng libro? Tanong ng isang babae, inaabot ang card niya sa akin. Editor ako sa Meridian Publishing. Ang mensahe mo ay nararapat sa mas malawak na audience. Nang gabing iyon sa hotel room ko, binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang mag-type. Ang mga salita ay dumaloy ng madali na para bang naghihintay lang ng pahintulot na lumabas. Nagsulat ako tungkol kay Nanay Rosa, tungkol sa mga journal niya, tungkol sa babaeng nakilala ko lang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nagsulat ako tungkol sa pighati, hindi lang sa pagpanaw niya, kundi sa relasyon na sana ay mayroon kami kung nakilala ko ang kanyang kalungkutan ng mas maaga. Ngunit habang umuusad ang manuscript sa mga sumunod na buwan, nagbago ito. Ang mga unang kabanata na puno ng pagkawala at pagsisisi ay nagbigay daan sa isang bagay na hindi inaasahan, pag-asa. Natagpuan ko ang sarili kong nagsusulat tungkol sa kanlungan ni Rosa, tungkol sa komunidad na nabuo sa loob ng mga pader nito. Tungkol sa paghilom na nangyayari kapag nagsasama-sama ang mga tao na may layunin. Pinamagatan ko ang manuscript na ang liham na nagpalaya sa akin bilang pagpupugay sa huling komunikasyon ni Nanay Rosa na nagbago sa takbo ng buhay ko. Nagustuhan ito ng editor ko, tinatawag itong napapanahong pagsusuri sa obligasyon sa pamilya, pag-aalaga sa matatanda, at paghahanap ng lakas sa mga hindi inaasahang lugar. Kumalat ang balita, gaya ng laging nangyayari sa maliliit na bayan. Nabalitaan ko kay Tita Nena na lumipat si Paulo sa ibang probinsya, nag-asawang muli 6 na buwan lang matapos ma-final ang annulment namin.
Nakahanap siya ng trabaho sa isang car dealership, malayo sa negosyong napilitan niyang ibenta nang maging due na ang mga utang. Ang bago niyang asawa ay 24 anyos, dating receptionist sa dati niyang kumpanya. Sabi nila, sinusubukan na nilang magka-baby, ulat ni Tita Nena sa isa sa aming lingguhang tea sessions. Tumango ako, walang nararamdaman kundi awa para sa isang babaeng hindi alam kung ano ang pinasok niya. Iba naman ang naging takbo ng buhay ni Maricel. Ayon sa tsismis sa bayan, kumuha siya ng night shift sa isang 24 oras na tapsilugan sa highway, nagsisilbi sa mga truck driver at mga insomniac. Nakita siya ni Tita Tessie doon minsan, mas payat, mas maputla, at ang kanyang dating matalas na dila ay kapansin-pansing wala. Lagusan ang tingin niya sa akin, sabi ni Tita Tessie. Hindi man lang makatingin sa mata ko nang ihatid niya ang kape. Hindi ako kailanman sumagot sa mga update na ito, hindi nagpahayag ng kasiyahan o pagsisisi. Ang huling tagubilin ni Nanay Rosa, ngumiti, tumalikod at maglakad palayo, ay naging mantra ko na. Hindi dahil sa kalupitan o paghihiganti, kundi mula sa tahimik na katiyakan na ang ilang tulay na nasunog na ay dapat manatiling ganoon. Nalathala ang libro sa tagsibol kasabay ng 2nd anibersaryo ng kanlungan ni Rosa. Ang launch event na ginanap sa community room ng center ay dinagsa ng nakakagulat na dami ng tao. Habang pumipirma ako ng mga kopya at tumatanggap ng pagbati, hindi ko maiwasang isipin kung gaano sana kaiba ang mga pangyayari kung napaligiran si Nanay Rosa ng kahit katiting ng suportang ito noong mga huling araw niya. Nang gabi ring iyon, matapos magligpit ang mga catheter at umalis ang huling bisita, naglakad ako palabas sa malaking puno ng akasya sa likod ng bahay. Ang mga sanga nito ay umaabot sa dumidilim na langit. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa banayad na hangin. Sa paanan nito, naglagay ako ng isang bouquet ng mga ligaw na bulaklak, ang parehong uri na tumubo sa hardin ni Nanay Rosa noong binili nila ni Mang Ben ang lupang ito. Hindi ka kailanman nakalimutan, bulong ko, habang nakapatong ang palad ko sa magaspang na balat ng puno. At ngayon, hindi na rin ako. Lumalakas ang hangin, nagpapasayaw sa mga talulot sa paligid ng paanan ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malalim na pakiramdam ng pagkakumpleto. Ang nakaraan, kasama ang lahat ng sakit at pagtataksil nito, ay nanatili kung saan ito nararapat, sa likuran ko. Ang hinaharap ay nakalatag sa unahan na binuo hindi sa mabuway na pundasyon ng obligasyon sa pamilya, kundi sa matibay na lupa ng katotohanan, respeto at tahimik na lakas. Ang huling regalo ni Nanay Rosa ay hindi ang pera o ang ari-arian. Ito ay ang pahintulot na kilalanin ang sarili ko sa sarili kong mga termino. Nakilalanin ang mga nakalalasong relasyon at talikuran ang mga ito ng walang guilt, na bumuo ng isang bagay na makabuluhan mula sa abo ng pagkabigo. Habang lumalalim ang gabi, bumalik ako sa bahay, sa tahanan na naging parehong kanlungan at misyon. Ang bukas ay magdadala ng mga bagong bisita sa kanlungan ni Rosa. Mga bagong kwento, mga bagong koneksyon. Ang trabaho ay magpapatuloy, uunlad sa mga paraang kahit si Nanay Rosa ay hindi naisip. At sa kung saan man, gusto kong isipin na nanonood siya. Hindi nang may pait o pagsisisi, kundi nang may tahimik na kasiyahan ng isang babae na ang huling akto ng paglaban ay lumikha ng mga alon ng pagbabago na lampas sa kanyang sariling buhay. Iyon na pagpasyahan ko ang tunay na kahulugan ng pamana. Hindi kung ano ang iniwan mo, kundi kung ano ang tumubo mula sa mga binhing itinanim mo. Nagtanim si Nanay Rosa ng mga binhi ng katotohanan sa tuyong lupa ng pagtataksil. At laban sa lahat ng pagsubok, may magandang namulaklak. Kung napanganga kayo sa sorpresang pamana na ito, pindutin ang like button ngayon na. Ang paborito kong bahagi ay noong inabot ni Elena kay Paulo ang mga papeles ng annulment sa parehong parke kung saan siya nag-propose. Grabe, poetic justice talaga yon. Ano ang paborito mong sandali? Ilagay ito sa comments sa ibaba. Huwag palampasin ang higit pang makapangyarihang kwento ng paninindigan. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga bagong upload.